Hello mga sisi! Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta? Sana ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat mga sisi ko. Mahirap magkasakit, bawal magkasakit. Napakalaki ng gasto pag hospital. Ang mahal na lahat ng bilihin. So, thank you Lord! At nakauwi na kami ni Kuya Dave. Ayan, na-miss ko ang tindahan mga sisi ko ba. Sobrang miss namin yung tindahan. Kahapon kung maaga kaming nakauwi, plan pa sana namin ni Kuya Dave na mag-open ng tindahan. Makamiss ang tindahan ba? Grabe, parang anak mo na. Parang anak na namin yung tindahan. Kaya lang, napakatagal i-process yung bill namin kasi may insurance kami. Nakauwi kami mga 9 na ng gabi. Hindi na ako nag-update sa inyo, napaka na mga sisi, gabi na at pagod na kaming lahat. So yun na nga, i-share ko sa inyo kung magkano lahat yung nabayaran namin. And bago muna yan, basta't na-miss ko yung magtinda mga kakasari, mga sisi ko. So umikot muna ako dito sa tindahan, pero na-miss ko talaga. And bago pala na-admit si Kuya Dave ay nakapag-grocery kami ng worth 20,000. So, marami pang laman yung tindahan. Kasi, di ba, close kami 5 araw, hindi siya nabawasan. Yung mga chichirya, puno pa. Marami pa yung mga chichirya. Tapos ngayon, Miyerkules, schedule ng Marlboro. Tapos, alam nyo ba mga sisi ko, yung Marlboro namin dito ay consignment. Na bayaran pagbalik lang. Tapos, kuha na naman. So, kanina ako, ng 11,000 yung binayaran ko. Tapos, walang income ng tindahan. Kayang bayaran ang 11,000, 2 araw. Makukuha ako na yan ang 11,000, pero sad to say mga sisi ko, 5 days close ang tindahan, so nag-start pa lang kami na makaipon para pangbayad sa mga gastusin dito sa tindahan. Pero nanghiram lang muna ako ng pera. Gusto't may mahiraman ako dyan, pero sa akin pa rin, nasa loob. Para may bayad ko sa sa Marlboro kasi iba yung pera sa tindahan mga sisi ko, iba din yung personal namin na pera. Okay, so si Kuya Dave pala nagpahinga muna at dami kong gawain. So mag-start na ako. Baka mahaba pa tong kwento ko. So feeling ko mga sisi ko parang pumayat yata ako. Pumayat sa kaiisip. Okay, so ito na yung bill ni Kuya Dave. Ayan. Ayan. O, kita nyo ba yan? Mga sisi ko. Ayan. O. Kita nyo na yan. 130,000. Tapos may 106,000 at may 24,000. Yung naka-highlight, yun yung 24,000. So, gi-vlog ko ito sa inyo para magka-ideya kayo kung ano ang maitulong ng insurance sa katulad nating may sari-sari store, lalong-lalo na sa amin na dito lang lahat nakasalalay. Kung ano man ang mangyari, dito kinukuha lahat sa tindahan. So gusto ko itong i-share sa inyo, kaya ito'y gi-vlog ko para may ideya kayo. So, sa mga dati ko ng mga followers, sa mga sisi ko, na kung nakasubaybay kayo, na-mention ko na sa inyo before na may insurance kami na kinuha ni Kuya Dave. Yung insurance namin ay HMO, yung sa health, and meron din siyang investment. At pangatlo, 3-in-1 kasi ito mga sisi ko. Pangatlo ay yung life insurance na ang HMO ay yung kung magkasakit, katulad dito na hindi namin inaasahan. Ayan, HMO, daking tulong yan sa bayarin ng hospital. Ang investment ay yung tutubo yung pera mo pag matured na, may makukuha ka. And ang number 3 ay kung kunin tayo ni Lord, di ba? Di natin alam, meron kaming life insurance na maiiwan sa mga mahal sa buhay. So, ang kagandahan, share ko lang ito sa inyo, ang kagandahan sa may insurance ay lahat na mga gamot, ay ang hospital na lahat. Kasi 'di ba kung napanood niyo, dalawa yung pasyente namin, isa yung nanay ng pinsan ko, kapatid ng mama ko, yung auntie ko.
So senior citizen yun, wala siyang insurance kasi pag senior na tayo mga sisi ko, hindi na tayo pwedeng kumuha. Kaya kayo, kung mas bata pa kayo sa akin, kasi nakapasok kami ni Kuya Dave siguro, hindi pa ako nag-50. Mahirap na pag may existing na tayo na sakit, mahirap nang makapasok sa insurance. Depende sa insurance, pero karamihan sa insurance, kung may mga existing ka na sakit at matanda na, hindi natanggapin. Kaya mas mabuti, mas maaga, bata pa. Ayan, sa side ng auntie ko, pag yung PhilHealth ay magsubra na, halos ng bilihin, mga gamot ay lalabas ka talaga at bibilhin mo. Not like kung may insurance ka, ayan, kung may insurance ka, lahat na ng mga gamot, hindi na kailangang lumabas ka pa ng hospital. Cargo na lahat ng hospital ang lahat ng mga gamot, basta't meron lang talaga silang stock. Pero meron naman talaga mga sisi ko, kasi kay Kuya Dave wala ako ni isa na nabili sa labas. Yung sa auntie ko lang, araw-araw 10,000, 7,000, 5,000, lahat ng gamot na tinuturok sa auntie ko ay binibili ng pinsan ko. Napakakawawa ng pinsan ko. Kasi iba pa yung bayarin sa bill, iba pa yung malabas niyang pera. So, ang nabayaran na namin, ang overall total pala lahat ng bill namin kung wala kaming insurance ay 130,643. Overall, napakalaki yung sa doktor. Ang sa doktor ay 53,000. So sa doktor ay 53,000. So tatlong doktor siguro isang total na to lahat. So 130,000 ang bill. Tapos may PhilHealth man kami. Ipagpatuloy pa rin natin yung PhilHealth natin kahit na may insurance kasi yun yung isa sa mga requirements. Hindi siya pwedeng maputol yung PhilHealth natin sa government. So yung PhilHealth sa government, ang nabawas sa amin, andito na si Kuya Dave, maingay si Maki, ay 23,000 pesos ang nabawas ng PhilHealth. So 130,000 bawasan ng PhilHealth na 23,000. Overall na lang total ay 106,000. So 106,000 kung wala kang insurance, bawas na yan sa PhilHealth. Yun yung bayaran namin ni Kuya Dave, 106,000. Grabe, 5 days, 106,000. Pero ang cover ng aming Avega Insurance ay 80,000 pesos. Yan lang kasisi ko. I-zoom nyo na lang. Ayan o. Ito. 50,000. Tapos ito sa kabila ay 30,000. Ang 50,000 ay sa hospital bill. Ang 30,000 ay sa doctor's fee. So, 106,000 less natin sa 80,000. Galing siya sa insurance na binabayaran namin ni Kuya Dave. Ang net na lang na nabayaran namin paglabas ay 24,000 na lang. Diba? So yan mga sisi ko, no, patapos na sana ako, pero yung kapitbahay namin ba, share ko lang din sa inyo. Kaka-opera niya lang pala sa kanyang kidney. Yung kabilang kidney niya tinanggal. Kasi may bukol daw. Alam niyo ba kung magkano yung binayaran niya? Nag-usap kami ngayon. Nasa 370,000 kasi may operation yun. Kung walang operation, siguro nasa 100 plus. Nasa 370,000. And, sa bagay, marami naman silang pera. Ang nabayaran nila ay 370,000. Pero, yun na nga, ngayon, nabanggit niya na kukuha na daw, or kukuhaan na nila ng insurance yung kanilang anak kasi siya bawal na kasi nakasa 55 na siya 55 na siya pang no si Kuan 56 bawal na ang 56 ang edad kukuha ng parang di na siguro lalo na ngayon hindi na siya pwedeng kumuha kasi may may history ka na sa mga ganyan so habang wala pa clear ka pa pwede ka pang kumuha kasi hindi ka pwedeng magsinungaling.
na okay ako o hindi pa ako na-admit, kasi yan yung pinakaunang itanong sa iyo kung naoperahan ka na ba, may story ka na ba na naoperahan ka, anong sakit, or may previous ka ba na sakit-sakit before, hindi ka matanggap. Yan, hindi na pwede. Kaya mas maaga pa, as early, na wala pang sakit, kukuha na ng insurance. So, hindi na siya pwede, yung anak na lang daw niya. Okay, so siguro hanggang dito na lang muna mga sisi ko. Nasabi ko na sa inyo lahat. Maraming salamat. Ingatan ang kalusugan. Napakahirap magkasakit. Napaka mahal ng bayarin sa hospital. Bye for now. Love you all.